tatlong ganto. Kaya 3:1. Bawas yan ng isang ganto. Pag sinalin mo to dito, magiging puno to. Yan. Pero hindi natin ito titimplahin lahat. Magtitimpla lang po tayo ng sakto lang po ang dami para dun sa ating pipintahan. Kaya para di masayang. Ang gagamitin ko lang po dito ay paintbrush. Ang ilalagay yung thinner, pagka paintbrush po ang gagamitin, kung nagtimpla po kayo ng gantong karami, no? Ganyan. Ito yung epoxy base, ito catalyst. Ayan, catalyst. So, ang thinner niya, ang kalahati lang. Pero pag sa spray, baka hirap ibuga, pwede nyong gawing 1:1. So, 0.5 lang na acrylic thinner ang ihalo nyo para makatawan. Tal brush lang naman ang gagamitin natin. Either paint or roller brush. Kahit alin sa dalawa. Ayan. Kapag ito po ay natimpla na po natin sa tamang ratio, ay haluin po nating mabuti ito para mas maganda ang kapit niya at matibay. Bug po siya. Ito po kasing body filler, pag ito po ay tumigas, ay para po itong bato. Kaya kaya niya pong takluban yung mga tama na malalalim. Yan, kagaya po niya mga sa kanto na yan, yung may mga butas, kayang-kaya niya yan. Basta i-press nyo lang po hanggang sumiksik sa loob. At pag yan po ay tumigas, ay hindi na po mapapansin yung mga butas na yan. Siguraduhin lang po natin na malagyan lahat ng body filler ang dapat pong lagyan.
Lilihain po natin ng 80 grit to pag ito po'y natuyo at 120. Papantayin po natin yan sa liha. Pag ito po ay ating nililiha, matigas po itong body filler. Minsan, ito po ay ina-applyan ko ng lacquer thinner. Gagamit ako ng brush, paint brush, then ahaguran ko siya ng manipis lamang. Yung tipong nabasa lamang. Then saka ko lilihain. Medyo lumalambot po siyang lihain. Pero kung mapagtsatsagaan nyo naman na lihain na kahit walang lacquer thinner, pwede rin naman po. Kasi kahoy po itong ating minasilyahan. Dapat po kasi pag nagliha po ng body filler, ito po ay binabasa. Dahil kahoy po to, delikadong mabasa yung kahoy o yung plywood dahil ito po ay umaangat. So pagtsatsagaan na lang po nating lihain ito ng tuyong liha. Maliban na lang po kung ito'y nabalutan na ng pintura. Pwede na po itong gamitan ng tubig. Pagkatapos po maliha, bugaan po natin ulit ito ng hangin para siguradong malinis bago ito applyan ng epoxy primer. At punasan din po natin ito ng basahang tuyo na malinis. Bubugahan na po natin ng epoxy primer gilder. Yan. Iba po kasi ang may primer, matibay po at makapit. Applyan po natin ito ng at least 3 hagod o patong o masigit pa hanggang mahabol po natin yung kapantayan ng kahoy. Mas maganda po kasi na halos talagang hindi na makikita yung mga hilatsyo ng kahoy. Parang kalalabasan niya parang metal siya na makinis. Yan po ang kagandahan sa minamasilyahan po natin ang mga cabinet natin o mga furniture natin na yari sa kahoy. Pagkatuyo po ng masilya ay lihain po natin ito ng 120 grit. Kumuha po tayo ng rubber o bagay na pantay katulad ng kahoy na ating pong ipapalaman sa ipanliliha natin. Ang kagandahan po kasi sa ganyan na mayroon pang pantay na rubber o kahoy, pag ito po ay iniliha natin, ito po ay pantay.
After mabugahan po ito ng primer, mayroong mga maliliit na hindi maiwasan na tama o yung mga butas, ispat-ispat na lang yon. Ayan, katulad yan. Ayan. Mga ispat-ispat na lang. Ayan. At pagka nasiguro na po natin na wala na siyang tama, lihain po muna natin ng 120 yung inispatan, then 400. Yan. Lihain na natin ang buo ng 400 grit. Padadapay na natin. Ito yung kabila para makita nyo pagkakaiba. Ayan. Ito na siya. Bubugahan ko muna ng acrylic white. Magtitimpla ako. Ang pagtitimpla ng acrylic white, puro lang siya 1:1. Kung isang quart, 1 quart na acrylic white base at 1 quart na acrylic thinner. Kung ang gagamitin naman po natin ay lacquer type or automotive lacquer paint, ay ganoon din po ang ratio. 1 part ng thinner at 1 part din po ng lacquer paint. Ito na siya. Ayan. Diba po? Ang kinis, hindi nyo po halata na ito po ay isang plywood lamang. Ayan. Kung tawagin po yung ganyang finish nung araw pa,
ay duco finish. Yan. Ginamitan ng primer, then masilya, then base. Kahit wala siyang top coat, dahil cabinet lang naman siya, ay maganda po yung resulta niya. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At sa mga bago pa lang po sa channel ko at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito lang po. Muli po, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.